Nako, eto na mga kababayan, paktay na. Trillanes at Dilima balik ulit sa kulungan. Matibay na ebidensya, confirm na. Aba, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan ito mga karibyo natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Nako, eto pong si Jose Claire Castro. May banat kay BP Sara. Ayon po dito sa Batas PH, sabi niya dito, kay BP Sara mukhang hindi nga. Oo, lalaban ng debate kay Lovely Granada. Sa akin pa kaya? Aba, ang yabang. Opo, napakayabang po ni Castro. Hindi raw uubra sa kanya. Sa isang debate si BP Sara. Oo, bakit tatakbo ka ba ring presidente, Castro? Tumakbo ka tapos magdebate kayo in proper time, no? In due time. Kailangan nasa proper yan. Kasi ngayon hindi pa naman oras ng kampanya. Di ba? At hindi pa oras ng mga debate niyan. Sabi niya po dito, anytime basta hamunin niya ako. Walang problema. Usap tayo kung anong plano sa pagiging presidente mo. Aba? Bakit pagdidebatihin niyo yung pagtakbo niyang presidente? Ganun ba ang debate mga kaubayan? Di ba? Di ba dapat kung anong plataforma mo? Dapat sa mga mahalagang issue na kinaharap ng bansa natin ngayon tulad ng nangyayari ngayon. Itong lugmok na ekonomiya natin, no? Yan dapat ang yan dapat ang parang ini-explain mo sa taong bayan, Castro, no? Kung bakit maraming nangyayaring korupsyon sa panahon ninyo. Di ba? Yan dapat ang ini-explain niyo. No? Hindi yung hahamunin mo pa si BP Sara kasi I'm very sure, no? Na wala rin namang panalo itong si Castro kay BP Sara. No. Sa bagay, no? Magaling kasi si Castro magsinungaling. Anong malay natin, di ba? Matalo niya si BP Sara sa kanyang mga pagsisinungaling. Pero grabe grabe po yung niya dito, yung statement niya parang grabe, Sabi niya kasi ulitin ko lang po yung first sentence ng kanyang sinabi, no. Kay BP Sara mukhang hindi nga lalaban ng debate kay Lovely Granada. Sa akin pa kaya? Grabe, no? Grabe po yung confident level, no, ni Castro para makapagsalita ng ganito, no? Kumbaga parang iniinsulto niya, no, si BP Sara. Iniinsulto niya po si BP Sara. Ito pong naging comment ng ating mga kaubayan patungkol dito. Sabi po dito, Liorense Danggoy, an empty can is always noisy. Correct. Palakpakan po natin. Kaya pala, magkaiba ng wavelength. Ayan. Sabi naman po ni Carlo, there's a Latin proverb that says, Aquila non capit moscas, meaning an angel does not prey on flies. Ganyan yan. Yung langaw hindi kailangang patulan. Ayun. Langaw ka lang. Castro, you are only a langaw sa paningin ng tao. Hindi nga Kung may mas mababa pa sa langaw, yun na siguro si Castro. Oops. Mas mababa pa yun sa langaw Mabaho na, no? Pasintabi po sa mga kumakain, mga kaubayan. Hindi kaya mas bagay sila ni Tabli. Sino Tabli? Tabli mag-debate? Ayan, hindi ko kilala si Tabli. Wala kwenta ka-debate. Walang kwenta ka-debate to, Puro baka maging kasinungalingan lang ang mga sasabihin nito. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan dito po sa paghamon
ni Yusek Claire Castro. Baka pag pinatulan talaga to, yari to, iyak to, mga kababayan. Ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below mga karabin natin at ito, pasadahan din po natin itong isa pang balita bago po natin i-play yung video. Ito mga kababayan, talagang sapul na sapul sila dito. Di ba si President Bongbong Marcos Jr. may plano pong magbenta ng ari-arian para ibili ng langis? Oo. O ito pong naging reaksyon ni retired General Orlando de Leon. BBM, magbebenta ka na naman ng ari-arian ng Pilipinas. Bakit di mo nalang kumpiskahin ang mga ari-arian ng mga magnanakaw? Correct. Diba? Bakit magbebenta ka na naman? Pwede mo naman palang kumpiskahin. You are the president. You can do anything. Diba? Si former President Duterte nga, yung mga oligarch na pagbayad niya pa ng bilyones. Diba? O, ito pa kayang ninakaw lang sa kaban ng bayan, hindi mo kayang kunin. Yeah. Ang problema nga, may mga parte kayo. Diba? Yung ibang ninakaw napunta sa inyo. Kaya ayan, mahirap ako makumpis ka. Kasi pag kinumpis kami sa kanila, pati yung sayo kukumpis kain rin. Yeah. At teka lang napansin ko mga karbo natin pasensya na po. Lilis muna tayo ng kaunti dito po sa topic natin, no? Kasi napansin ko lang po, mga kababayan, hindi ko lang alam kung ako lang ang nakakapansin or anyway, ito po yun, no? Itong si Erwin Tulfo at si Raffy Tulfo, di ba? Sumbungan ng bayan. Parang may malasakit sa taong bayan nung hindi pa sila politiko, Pero bakit ngayon ang tatahimik po no? Ang tahimik po. Wala tayong marinig sa kanila tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya, no? Itong nangyayari ngayon, diba? Itong mga problema sa korupsyon, wala tayong naririnig, mga kababayan. Aba, teka lang, anong nangyari sa kanila? Mas mabuti pa siguro, wag na natin gawin sa mga senador mga ito. Kasi mas nakakatulong pa po sila sa taong bayan nung hindi po sila senador Diba? Ngayon, I don't know. Hindi ko rin masabi kasi ang tahimik po nila. Yeah? Anyway, balik po tayo dito sa pinag-uusapan natin at eto nga po. Ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, sabi po dito ni Fred, saan kaya napunta ang pinagbentahan ng 29 tons of gold? Yung gold reserve ng Pilipinas, saan na napunta? Ngayon, magbebenta na naman po. Kung ngayon kayo nagbenta ng gold reserve, mas mas acceptable pa, di ba? Sabi po ni Ramon Lumogdang, yung binenta nilang ginto sa Central Bank, saan kaya napunta ang pera? Dito natin makikita na inuubos na talaga ni Marcos ang kaban. Magbenta na lang para may nanakawin. Ayan. Bawiin lahat ng confidential fund na politiko at opisyalis ng gobyerno. Darating ang panahon na wala na ang ari-arian ang Pilipinas, correct? Sir, sabi po dito ni Sorrendo, Sir, ewan ko lang kung natatandaan mo pa mula kay Cory hanggang kay Pinoy, anong nangyari? Wala, di ba? Sa panahon lang po ni former President Duterte may nangyari. Oo. Sabi po ni Elmer, si Ramos at Cory ang nagbenta ng ari-arian ng Pilipinas. Mga bobo, know your history and experience. Kung nasa Pilipinas ka nga. So ngayon si Marcos Jr. naman ang nagbebenta. Diba? Baka eto na, naisip ko lang Baka anak ni Ramos at Cory itong si Marcos Jr. Mahilig magbenta no? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok, yari kayo ngayon, dilima. Sabi ko, hindi ko nga alam na ang bahay pala ni Speaker Martin ay dalawa na. Kasi sinasabi nila 8 and 9. Sabi ko, kanya na rin yung kabila. Doon po. Paano nyo nalaman? Kasi magdadala kami ng pera. Naka-aposyo na yun. Tapos iiwan namin doon sa loob. Nandun kami sa labas kung kailangan pa lang magdala pa. Tapos makikita namin, dala na huni Congresswoman Laila de Lima.
kung itong si Jinky Luistro, kaliwat ka na ng pagpapa-interview sa mainstream media para maipaliwanag ang impeachment laban dito kay VP Sara, at alam naman ho natin kung ano talaga ang pakay ng impeachment na yan, pamumulitika at para hindi makatakbo sa 2028 itong si VP Sara, para makatakas yung mga magnanakaw na congressman na tumanggap ng envelope at maleta dito kay Saldico. Ito naman hong si Sen Mike Defensor, pinapaliwanag ho niya ang ang pinaka mainit na issue na nantokohan, nagkagera na lahat-lahat. Ang tanong pa rin ng sambayan ng Pilipino, hustisya. Kailan makakamtan ng hustisya sa ginawang pagnanakaw sa kaban ng sambayanan noong 19th Congress? Pero bago ho yan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community joint button, nandyan lang ho sa baba. Alam niyo mga kababayan, hindi ho tayo masyadong believe dito sa nag-i-interview na to kay Angela. Pero gayon pa man, nandiyan na to si Sen Mike, kaya ano na ho natin, salansanin na ho natin mga kababayan. Okay, Kong, Mike Defensor, thank you Yung- for joining me today. Of course, the hot issue, 18 Yan. Marines. Yes. Sila, First and foremost, how are you connected to them? Paano mo sila nakilala? And Yes. paano ka nasabit dito, Ika? Actually, totoo yan. Kasi, after my stint in Congress, medyo ayoko na talagang pumasok sa politika. A lot of people were telling me, "Oy, magsalita ka naman," so on and so forth. Sabi ko, hindi. You have senators, you have congressmen. They wanted me to run the previous elections before that. Sabi ko, ayoko. I For want to Congress. for Congress in a district, and then another one was the party list again. Party list, They were even asking me to join. Pero sabi ko nga, ang gusto ko sana is to really focus on the business, on what I was doing sa family. Si Sergeant Gutesa, lumapit sa isang kaibigan ko sa UP. Okay. So sabi ng taga-UP na friend ko, sabi niya, baka gusto mong pakinggan to. Gusto mong tingnan ko ano yung sinasabi. So parang ang discussion namin was, gusto niyang magkwento kay Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. Right. So nagkwento, si Sergeant Gutesa, shock. Yung mali-maletang pera, may delivery na 46 maletas, so on and so forth. Sabi ko, maganda yan, ikwento mo yan mismo kay Senator Marcoleta. So, there was a meeting I had with Senator Marcoleta. Then I mentioned to him, sabi ko, may ganitong sitwasyon, may ganitong ikinuwento, dating security ni Saldico, ex-marine. Sabi niya, kilala mo ba yan? Sabi ko, hindi, pero kilala ng kaibigan ko. And he's vouching for the person. But did you personally verify their identity, Oh, yeah. their connection Yes. before, Yes. going knew with that them he in public? Yes, I was able to establish that he was with Saldico. So nung nag-meet sila, nag-usap, he started telling the story of ng delivery ng pera, doon sa McKinley. Marami siyang kinwento ng mga bagay. So sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede magsalita ka na. In fact, ang sabi ko nung una, Kadante, ang gusto sana ni Sergeant Gutesa, mag-usap-usap sila ng mga kasama niya at sabay-sabay silang lalabas. Right. Well, at that time, sabi ni Senator Marcoleta, baka huling hearing to ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi na marinig yung kwento mo, Paligid. hindi na malalaman ng bansa. Tapos sabi niya yung mga anak mo, yung future ng ating bansa. It was a long talk that they had. So eventually sabi ni Sergeant Gutesa, okay, I will join. I will join the hearing of the Blue Ribbon Committee. After that happened, in the affidavit of Sergeant Gutesa, one of the last provisions was he is asking for protective custody. Yeah. Talagang humingi siya ng witness protection eh. Nagulat ako ng Senate hearing, I was watching him, sabi na niya, kaya ko ng protection ng sarili Sarili ko. niya. Oh, yun na. Tapos kasama niya na yung mga ex-Marines. From there, nalaman ko, from being protected, eventually he was illegally detained. nako, Talagang inano na siya, inipit na siya, pinasign na siya ng ibang affidavit retracting what he previously stated. And And for... sinasabi pa niya na nangako daw ko, at saka si Senator Marcoleta, na magbibigay ng pera. Yeah. When that happened, yun na yun, nawala na. And then a lot of retired military officers, sinasabi nila marami daw mga sundalo si Saldico ang gustong lumabas, magsalita. Iba-iba. Siguro 2 or 3 people talking to me. Eventually si Atty. Baligon nagsabi sa akin. In touch sila, nag-usap sila, and they will come out. So sabi ko, at may mga kasama silang mga sundalo na retired officials helping out. And nasabi ko sa kanya, okay, kung ano yung matutulong ko, I will help you. I knew about what they will say maybe 2-3 days before na hindi pa klaro kasi hindi ko pa nakita yung signed affidavit. Alam ko lang more or less yung gist of what they will say, yung draft ng affidavit nila. Tapos yun na. They went to Club Filipino, they came out, and then from there, mula noon and until now, I'm helping them. Okay, so before we move forward to the 18 Marines, at least itong si Sen Mike, hindi siya kagaya ng ibang ibang mga congressman
No? Kaya ko si Tito Luistro, nagtatago sila doon sa katagang court accountability. Di ba? Para sa para ika nga mabigyan ng hustisya yung Kesyo Madriaga, kung ano-ano mga pakulo nila dyan. Pero ang tanging purpose ng kanilang ng pagbanat nila kay VP Sara ay para hindi makatakbo sa 2028. At least itong si Sen Mike, taas noon niya sinasabi na mula noon hanggang ngayon tinutulungan ko na sila. Bakit? Dahil sila lang talaga ang ika nga ngayong mga panahon na to na walang naragdag sa kanila noong nangyari yung mga pagnanakaw na yan. Hindi sila kumita, utusan lang sila, oo, nagtatrabaho sila. At alam nila marangal yung trabaho nila kasi businessman nga naman tong si Saldi. O big time eh. Merong hotel, merong resort, merong eroplano, di ba? Kaya kung magpadala ng mali-malitang pera yan, hindi katakataka, hindi yan magtataka, di ba? Dahil mayaman talaga, bilyonaryo yung amo nila, di ba? O ngayon, ang problema dito, yan na, nagkakabistuhan na. Ngayon nagkakabistuhan na, pilit nilang iliniliis ang istorya. Diyan sa Senado, diyan sa House of Representatives. Itong si Toby Chango, ba't di pa kasi tumalugan sa House of Representatives para magpakaroon ng hirap pinagtakan. Yung 18 maril na yan. Ang dami pa cheche-bureche na kesyo, ang tawag dito, kesyo, kulang pa daw, kulang pa. Gusto pa niyang marinig yung ibang mga sasabihin itong mga 18 maril. Kumbaga parang hindi pa siya kumbinsido. Kailan siya makukumbinse na tumayo dyan sa dyan sa House of Representatives pagka-presidente na si VP Sara. Wag na oy. Wag na oy. Kahit di ka tatayo noon, sigurado sasalansanin natin yung mga magnanakaw na yan. You mentioned Gutesa. Yes. You said he was illegally detained. By whom? So para may context tayo. Nung tinatanong noon ako, sabi ko nga, nasa Marine siya. Then I found out, sabi nila nasa MC2, which is the Marine Intelligence Group. Right. Which is, I think, his group before. And they were Hindi ko denial They were denial, di ba? Nalabas. Yeah, they would deny it, and I guess until now, they will deny it. Pero But you stand by your information at the time when I said it, hindi ko lang alam kung tugma eh. Baka nung sinasabi ko yun, nilipat na naman Nalipat. siya. But the whole period, time period, totoo yung sinasabi ko. But would you know where he is right now? As of now, ang balita ko, nasa probinsya. He's still in the Philippines. Somewhere, some province here in the Oo. Philippines. Kasi syempre, meron tayong mga nakikita mga balita din na sinasabi, he's out of the country already, Yes, with yes. the family. So, with your information, he's still in the Philippines. Baka din hindi ko na rin alam. Baka umalis na rin with the family. Hindi pa siya hindi siya kumontak sa'yo whatsoever. Wala eh. Ang nangyari kasi sa amin, Angela, wala akong direct discussion sa kanya. So, before nadadalaw siya nung kanyang mga kasamahan, napapahiram siya ng cellphone. So, natatawagan yung misis. And then, yung misis or whoever is there, marirelay yung information sa akin. So, may layer pa sa akin. Oo, so before it's it not a reaches me. first-hand information. Meron ba tayong hard evidence na pwedeng ipakita that would really say na tama yung sinasabi nila? Yes. Na yung allegation ng Yes. maleta cash delivery allegation ay totoo. Kasi Yes. syempre, of course, kailangan i-back up yan ng hard evidence. Yes. So, ito. What is it? Ito yung Baka ito si Angela, ibang hard evidence ang gusto niyang makita. Idol ko talaga ito nag-i-interview. Yun naman. Baka gusto nyo makita yung totoong maleta, may laman na pera, no? Ay, grabe. Kahit anong gawin nyo, nandyan na yan eh. Nandyan na po yung 18 soldiers, no? O sinasabi nila, hindi daw 18, yung iba, hindi raw, okay. For argument, sabihin na natin hindi nga lahat sila ay mga Marines, no? Pero ano namang kinalaman nun sa paglabas ng katotohanan, di ba? So sabi ko kanina, nandyan na yan at wala kayong magagawa kung di dapat pakinggan talaga ang kanilang sasabihin, no? At pakinggan ng taong bayan ang kanilang sasabihin, no? Kasi parang yan na po eh. No? Ito na. Ito na yung nakikita ng taong bayan na parang ito na yung solusyon para talaga magkaroon ng justice, no? Yung mga nawawalang pera sa ating kaban na ninakaw nila. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kaubayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.